Mananatili naman po na prioridad ng administrasyon ang mga pangunahing proyekto na magbibigay daan sa maayos na serbisyo at trabaho. Ito po ang naging buod ng pahayag ng Pangulong Aquino sa paglulunsad ng Skyway Stage 3 Project. Ang karagdagang detalye mula po sa aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kirby. Una sa schedule ni Pangulong Aquino ngayong araw ang pagpunta sa Makati City para sa paglulunsad ng Stage 3 ng Metro Manila Skyway. Ito ang elevated expressway na magdudugtong sa NLEX at SLEX. Solusyon sa problema ng trapiko sa Metro Manila ang idudulot ng sisimulang Skyway Stage 3 Project. Sa paglulunsad nito, sinabi ng Pangulo na sisimula na ang pagtatayo ng mahigit 14 na kilometrong kalsada mula Buendia hanggang Balintawak. Bahagi ito ng binubuong Metro Manila Skyway System na mag-uugnay sa SLEX at NLEX o ang katimugan at hilagang bahagi ng Luzon. Oras na makumpleto, ano po ba ang maasahan natin benepisyo mula sa Metro Manila Skyway Stage 3 na ito? Maliwanag po. Mabawasan ang traffic sa EDSA at sa iba pang pangunahing kalsada sa Kalakang, Maynila. Dahil madaragdagan ang kalsadang pwedeng tahakin patungo sa katimugan at hilagang bahagi ng Luzon. Tinatayang 55,000 sasakyan araw-araw ang ikaluluwang na mga kalsadang ito. Ayon sa Pangulo, sa tulong ng kalsadang ito, ang 2 oras na biyahe mula Buendia hanggang Balintawak ay magiging 15 hanggang 20 minuto na lamang. Magkakahalaga ang proyekto ng 26 billion pesos na magbibigay trabaho sa mahigit 16,000 Pilipino. Makakapaghatid ang proyekto ito ng halos 6,000 na direktang trabaho at karagdagang 10 hanggang 12,000 indirect jobs sa panahon ng konstruksyon. Inaasahang makukumpleto ang proyekto sa taong 2017, ngunit may accelerated construction target para dito na June 2016. 6 lane ang gagawing elevated expressway na posibleng magdulot ng traffic at abala. Ngayon pa lamang humihingi na ng pasensya ang Pangulo. Sa ating po mga kababayan, humihiling naman po ako ng kaunting pasensya at pag-unawa. Malaking infrastruktura po ito. Sa pagtulog natin sa madaling araw, wala naman pong dambuhalang helicopter na biglang susulpot sa kalangitan at ilalapag na lang ang skyway na ito sa kalsada. Ising natin ay kumpleto ng proyekto. Mahalaga po ang pakikisa ng lahat sa anumang adjustment ng ating gagawin para mabigyan daan ang konstruksyon nito. Inihiling ko rin ang support at kooperasyon ng ating mga LGUs, partikular na sa issue ng right of way. Ayon sa Pangulo, malamang ay nag-aabang na ang mga kritiko na mabibigyan ng trabaho sa pagkontra at pagiging negatibo sa proyektong ito. Sa kanyang talumpati, nabanggit ng Pangulo ang mga pinagdaan ng legal na issue ng proyekto para maisulong ito. Ayon sa Pangulo, humanap sila ng solusyon para hindi na ipasa ang problema sa susunod na administrasyon. Para naman sa mga paulit-ulit na nagtatanong at sinasadyang magbulag-bulagan sa mga nararating na nating tagumpay, ito po ang daang matuwid. Hindi pinanday ng pantasya at mas lalong hindi gagawa na parang eksena sa isang pelikula. Totoo at konkreto mga proyekto ang hatid ng ating tuwid at mabuting pamamahala para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ano mang pilit ng ilang magpapogi at magpabida para sa pansariling interes lang ay wala pa rin makakapigil sa kolektibo nating pag-arangkada bilang isang bayan. PPP o Public-Private Partnership Program ang Stage 3 ng Skyway na ito. Ito ay pagtutulungan ng gobyerno katuwang ang San Miguel at Citra Central Expressway Corporation. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena Luna.